Gab, meron po yata ang nanonood sa akin. Madalas pong tumatahol yung aso ko kahit walang tao. Mula nung maliit pa siya. Kala ko nung una, nakakatawang ugali niya lamang to. Ito ay hanggang nangyari yung mga kaganapan ng nakaraang buwan. Isang gabi, pinalabas ko siya bago ako matulog. Ito ay routine na talaga namin. Tas ganun ulit siya, kumakahol ulit siya sa wala. Ngunit nung ipinapasok ko na sana siya, may kakaiba akong nakita. May parang tao sa dilim. Ngunit naglalakad siya ng apat yung panagamit. Inisip ko naman na namamalikmata lang ang mga ko at di ko na siya makikita ulit. Sa gitna ng tulog ko noong gabi, ginising ako ng tumatapik sa bintana. Dito sa amin, maraming mga kwento ng mga aswang at tiktik. Kaya naisip ko na huwag ko nang pansinin at guni-guni ko lamang to. Ito ay hanggang sa naging araw-araw na mga pagtapik sa bintana ko. At yapak sa harap ng bahay ko. At minsan, nakikita ko ulit, nandun sa dilim, yung tao sa dilim. Eventually po, hindi na po talaga ako pumapasok sa bukid sa tabi ng bahay namin. At di na rin ako umalis ng bahay kung hindi bibili ng pagkain. Pinalitan ko na din ang lahat ng lock sa bahay. Lahat ng ginagawa ko para lang maiwasan kung ano man yung nakikita ko na mga yun. Noong nakarang linggo, mas lumala ang sitwasyon. Ngayon, pag naglalakad sila sa harap ng pintuan ng bahay, narinig ko rin, bukod sa mga yapak nila, ang pagkalikot sa doorknob. Bago sila tumuloy sa pag-ikot sa bahay ko. Pagkatapos po ng ilang araw ng pagkakalikot sa doorknob, nagsimula na silang magdabog sa pintuan mga bintana ko. Di ko na po kinaya. Dinala ko ang aso ko at lahat ng gamit ko at nakitira na ako ulit sa bahay ng mga magulang ko. Dinadasal ko na iiwan na ako ng kung ano man yun at bumalik na sana siya kung saan man siya nanggaling. Isang gabi, may narinig ako sa may taas, sa may bubong ng bahay nila. Iniisip at dinadasal na kung anong hayop lang yun, kung anong daga. Pero alam ko sa sarili ko kung ano ang naglalakad sa may bubong ng bahay ng magulang ko. Ang di ko na malayang bintana ng bahay ng magulang ko ay bukas pala. At doon naghihintay sa harap ng kwarto ko. Nakatitig lamang siya sa akin at di kumikibo. Hindi ko po alam kung gaano katagal naghihintay doon. At biglaan na lang din po siya. Biglang nagsitakbo paalis, palabas ng bahay, palabas ng bintana. At walang iniwan na bakas dito sa may bahay. Di ko na po alam kung paano pa po ang gagawin ko. Di ko na alam kung anong gagawin kong solusyon. At ang nagpapakaba po sa akin ngayon, parang dumami pa po lalo yung mga yapak na narinig ko sa labas ng bahay.